FM. Araw at gabi mo'y Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Mga pangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon mula yan sa MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Simula at pangarap. Lumaki sa isang pamilyang salat sa pagmamahal. Lasenggo ang ama, nalulong sa bisyo ang ina, at mismong pamilya pa ang nagkanulo sa kanya nang siya'y abusuin ng sariling lolo. Bata pa lang, pasan na niya ang bigat ng mundo. At sa gitna ng gutom at pag-iisa, naghanap siya ng pag-asa at pagkalinga. Pagsubok at pagbangon. Dala ng matinding sakit at pagkalito sa pagkatao, napadpad siya sa sex industry. Gumamit siya ng hormones at sinubukang palitan ng kanyang pagkatao. Umaasang doon niya matatagpuan ang pagmamahal at pag-ako. Ngunit ang resulta, pagkaubos ng sarili, depresyon, at halos mamatay sa kawalang pag-asa. Naranasan niya ang pagkawasak ng kalooban, ang paglayo sa Diyos, at ang kawalan ng direksyon. Gabay at pundasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbagsak, dumating ang Diyos. Isang himalang kagalingan mula sa matinding anxiety ang naging simula ng kanyang pagbabalik loob. Hindi na siya ang dating katauhan dahil ngayon, isa na siyang pastor na buong pusong naglilingkod. At sa loob ng 3 taon, siya at ang kaniyang buong pamilya ay sabay-sabay na tinatahak ang landas ng pananampalataya at serbisyo kay Kristo. Sandigang banal na salita. Ang kanyang pinangahawakang salita ay mula sa John 5:14. Afterward, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well. Stop sinning or something worse may happen to you." Mula sa kadiliman ng nakaraan, patungo sa liwanag ng panawagan. Makakasama po natin si Pastor Ronnie. Magandang hapon, Pastor Ronnie.
Magandang hapon din po sa inyo pong dalawa at sa lahat ng ating tagapakinig at sa lahat ng manonood, of course. Kamusta po? At Kamusta alam po? namin, busy to kanina. Kaya Napag-usapan na po nga. kasi namin kanina. May lakad pa ka dapat kayo, no? Sa ba dapat? Yeah, actually, galing ako sa hosting. Nagpaalam lang ako saglit at babalik din ako doon. Lagari. Ano, Lagari. Pastor? Opo. Lagari si Pastor Ano, ngayon. parang hindi rin sa, katulad din sa atin, no? Dahil kami po, ganun talaga. Lagari rin kami. Minsan, Totoo. Manila to Bulacan. Oo. ganyan. Ang mahirap din, no? Siyempre, ang puhunan talaga ng Boses pastor talaga. boses din. Opo. Dahil hindi naman tayo makakapag-share ng good news, no? Kung hindi ka magsasalita. Oo, totoo. Totoo. At maraming salamat po again, Pastor. No? Ay, salamat sa Yes, Panginoon. maraming salamat po. Grabe, alam mo, partner, yung intro pa lang, no? Parang mapapaano ka na hindi mo talaga malalaman ang buhay ng isang tao unless uusisain mo yung mag-dig deeper ka talaga. Yung mga partner, yung pinagdaan at pagsubok sa buhay Totoo. talaga. Kasi pag si Pastor, titignan mo parang ang chill lang na oo. sa buhay. Parang normal lang. Oo. Parang mas ako pa yung mukhang maraming problema. Diba? Partner. Pero Pastor, paano po yun yung paglaki ninyo? Kayo po ba nung kabataan ninyo ay normal din na masaya lang, naglalaro, ganyan? Yun nga sa buhay ko nung bata ako, I never had experience na maging bata, literal na naglalaro, ini-enjoy yung mga kaibigan, ini-enjoy yung kabataan, Apo. no, kung paano i-spoiled ng mga magulang, yung mga ganon. So, I don't have any experience about it. No, So, pag ano ka lang, as in bahay ka lang talaga, ganyan. bata pa lang po ako. Mulat ka na, ganun. Mulat na ako sa kahirapan ng buhay. Yung tipong titignan mo yung bigasan nyo pag wala ng laman, kinakabahan na ako. Like, I believe I was like 6 years old, 7 years old during that time. Saan po ba kayo lumaki o nakatira talaga? I was born in Quezon City po, QC? dyan sa Royal. Oo. Opo. QC, imagine, 6 na taon ka pa lang, no? Pero iniisip mo na yung bigas. Totoo. Kumbaga parang na siya alerto na pag Oo. walang bigas, walang kakainin. Na dapat nanonood ka lang ng Oo. cartoons. Dapat. Nagsasaya, Diba? naglalaro sa labas, may mga tropa. Mm-mm. Di ba nakakwento ng ating researcher, nakakuha natin yung buhay niya. Regarding do sa ama mo o sa tatay mo na lasinggero at babaero, Mm-mm. ano to, namulat ka mga ilang taon na nalaman mo yan? Actually, I was 6 years old. Doon pa lang sa Oo, murang 5 edad? years old. Sinasama niya kasi ako pag sasahod na siya. Okay. So, nakikita ko literal na kung paano niya ilusta yung mga pera, ng bababae, nagte-table ng babae. Oo, sa mga bar yan. Oo, sa mga bar dyan sa Cubao. So, pag pauwi na kami, talagang wala na talagang pera. So, ang gagawin niya, sisirain niya yung, yung bulsa niya. Sasabihin niya sa mami ko, nadukutan siya. But I know the truth na Anong trabaho ng tatay mo? security guard. Sisirain niya para makita ng wala maibigay. Walang Ganun. maibigay. Oo. Pero ikaw, alam mo na mali yung ginagawa ng tatay mo. Oo. Hindi ka niya ako, nagsumbong? O tinakot ka? yun, nung hindi niya ako sinama one time, ng sahod niya, at hindi siya umuwi, sinumbong ko sa mami ko. At Anong can you ending? imagine, I was like 5 years old during that time, kabisado ko kung saan yung lugar. Nahuli. Oh. Ayun. Bogbog yung daddy ko. Pero ikaw, binalik ka. Siyempre, pinalo ka dahil... Ay, hindi. O, diba? Imagine, ang bagets mo nun, no? Pero alam mo na yung mga nangyayari sa paligid. Mulat na nga siya sa bata pa lang. Opo. Tapos ang nanay mo, anong trabaho? So, ang mami ko, dahil ganun yung ugali ng daddy ko, she was forced to work. Ang naging trabaho ng mami ko ay lahat ng uri ng gambling, wedding, ending, haya alay, so name it. And eto sa lugar lang ninyo? Sa lugar po namin. And because of that nature, ganong company, hanggang doon siya natuto na gumamit ng droga in the year of 90s. Oo. So literal yun, nakikita ko yung drug sa bahay namin. Pot session sa bahay namin. So doon pa lang, nakikita mo na yung ginagawa. Di Opo. paano yan? Sinumbong mo sa tatay mo yung nanay mo? During the time, dahil security guard ang daddy ko, minsan isang beses lang siya umuwi sa isang buwan. Kasi ang oras kasi, mga graveyard, pang madaling Yes. araw yan, gabi hanggang umaga Opo. na uwi niyan. So, hindi talaga ito yung traditional family na araw-araw umuwi ang daddy. Hindi po. No? Ilan kayo magkakapatid? 7 kaming magkakapatid. Tapos nakikita yun ng mga kapatid mo, kayong lahat na 7 na nagpapat session ng During that time, I was like 7 years old. So, ang babata pa ng mga kapatid ko. I believe wala pa silang ganong pag-iisip na maunawaan yung ganon. Pero ako, at yung ate ko, tsaka yung
yung panganay kong kapatid, alam namin. And yung nature na rin ng mami ko, nag-iba na rin because of drugs. Nagkaroon na rin siya ng mga numerous relationship with men's. No? Kaya, ayun, may mga kapatid ako na hindi ko talaga siya kapatid. Like, kapatid ko sila sa ina. Sa iba, pero hindi sa daddy ko, ganon. Pero dahil mabait ang daddy ko, inako niya. Talagang, alam mo yun, lumaki kami na, minahal naman kami ng daddy ko, lahat kami. Ganon. Ang hirap din, partner, no? Kumbaga, 7 kayo, tapos syempre yun pa yung nakikita mo sa mga magulang mo. Pero eto, ang medyo talagang naano ang puso ko, no? Yung tungkol sa iyong lolo. Kasama mo ba yung lolo nyo sa bahay? Dahil, ganito kasi story na yun. Dahil naghiwalay yung mga magulang ko, yung daddy ko, binalikan kami at dinala kami sa province. So along the way, I was dreaming na, may magmamahal na sa amin, may tito, tita, pinsan, lolo. Sabi ko, wow, hindi na ako maghihirap. So, iniwan kami ng daddy ko doon. And then, gradually, iniwan kami, nakita ko na hindi kami mahal. Hindi kami mahal ng tita ko. And yung mga pinsan ko talagang, alam mo yun, binubuli talaga kaming magkakapatid. And, kaya nga, sabi ko nga, at the early age, like, I was 6-7 years old, basurero na ako. Magbabakal, magbobote. Mangangalakal. So, ganun. Hindi lang halata kasi medyo maputi talaga. Pero sa totoo lang, I was exposed to that, the hardship of life. Kaya nung nasa province ako, dahil hindi kami pinapakain ng aming mga tiyahin at even yung lolo ko, natuto ako mangisda. So, sa Pangasinan, kami eh. So, may mga fish ponds doon. Lahat yun natutunan ko to serve, to help my brothers and sisters no, na makakain kami. And kala ko, yun yung pinakamahirap. And then one time, galing kami sa panonood sa kapitbahay, alam mo na, mga ganun feels like, Nung pauwi na kami, umiiyak ang kapatid ko, sabi niya, kuya, magpalit tayo ng higaan. So, nakipagpalit ako ng higaan, and that night, I experienced such a really terrible things na ginagawa ng lolo ko sa kapatid ko. Nakakadiri talaga. Totoo. Kaya, doon, I was crying. Narinig ko yung sabi niya na may itak ako dito, huwag kang magsusumbong, ganun. At ginawa niya lahat to think na ako yung kapatid ko. Dahil nakadapa ako matulog eh. At wala kaming kuryente. Dahil yung tita ko, kahit divider lang yung na agwat namin, hindi man lang mabigyan ng kuryente. Ganon katindi. So, madilim talaga dun sa kwarto. Kaya, gabi-gabi, ginagahasan ng lolo ko yung kapatid ko. Teka, yung lolo mo, saan side to? Sa daddy ko. Never ba kayong nagsumbong o nagpano? Hindi na eh, kasi talagang... Tinakot kayo kasi? Pwede, kasama na rin yun doon. And to think na, can you imagine, kung hindi ka mahal ng mga pamilya mo, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob magsumbong? Kung in the beginning, hindi ka na nila minahal. So, alam namin na hindi kami paniniwalaan. So, tinanggap na namin yung ganong buhay. And then one day, bumalik yung daddy ko and he was sick until naging bedridden siya. He saw his father kung paano yung ginagawang pangre-rape ng kanyang ama sa kapatid ko. And because of shame, sabi niya, hayaan mo na, patawarin mo na kasi nakakahiya. Ganon siya. But God is good kasi hindi niya alam na yung bunso kong kapatid nasumbong na sa teacher ko. Kaya shout out sa mga teacher dyan. Mahal na mahal ko po kayo. So yun, tinulungan kami ng teacher ko na ipakulong, magsampa ng kaso. And since then, namatay yung daddy ko. Alam mo yung feeling na nakaburo yung daddy mo, hindi ka makapunta because I have that threat coming from my own family. So, ganon katindi hanggang mailibing ang daddy ko, hanggang maisampa yung kaso, hanggang nakulong yung lolo ko. And in that time, no, dinis-own kami ng buong kamag-anakan namin. So, wala kaming magulang, nobody there to love us and even to protect us. Kaya yung dalawang kapatid ko, they were taken by the DSWD for foster parent, and one of them been molested with their foster parent. Kaya dumating talaga ako sa buhay ko na pag yumaman ako, babalikan ko kayong lahat talaga. Yung time na sinabi mo, ilang taong ka? I was like 13, 14, ganon. Ganon pa lang, no? Oo. Ang bigat.
Sobra. Kala ko nga sa TV ko lang mapapanood yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Pero totoo palang nangyayari yun. That I was alone with my lawyer at yung kabilang side, lahat ng pamilya ko nandoon. And they, nandun yung, hindi totoo yan. Ano talaga. Ang pinakamasakit dito sa part na to, pamilya eh. Totoo. Diba? Pamilya kayo, hindi mo naman, okay na sana kung hindi mo kadugo. Kaso, wala kang kakampi. In short, yun yung pakiramdam na mag-isa ka lang tas lumalaban. nawala pa yung father niya. Oo. At wala kang boses, di ba? In fairness dun sa teacher. Yung nanay mo walang ginawa? My mother during that time, hindi namin kasama. I've heard, and I see also in my own eyes, na she was naked walking around Quezon City. Nabaliw ang mami ko because of drugs. And there was a time that I saw my mom na nasa basurahan nangangalakal. At alam mo yung pakiramdam na hindi kanya kilala because of drugs. And during that time, I don't have the ability to help her dahil ang bata ko pa, nakikitira lang din kami. So I let her to live like kind of surroundings. Hanggang yung hindi niya lang nakakalimutan yung address namin sa Bulacan. So pumupunta siya doon. Pag pumunta siya doon, literally talaga taong grasa. May daing kuto dahil sa pinapaliguan namin, tapos babalik siya ulit sa lansangan. Kaya dumating yung time na yung damit nga hindi ko nilalabahan kasi inaamoy ko. Because I don't know kung makikita ko pa siya, kung uuwi pa ba siya. Ganon. Ang sakit sa pakiramdam, no? Oo. Yung tipong sa pagkakataong to, no, nasunod-sunod yung mga nangyayari sa buhay mo. Kanino ka nalang kumakapit? Wala. Because during that time, wala pa akong relasyon sa Panginoon eh. Siguro sa sarili ko, I tried to be strong. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong magpakatatag. Ganun siya. Nagalit ka ba sa kanya? Kay Lord? May question na, Lord, ba't ganun yung naging buhay namin? Nandiyan ka ba? Ganun. Totoo ka ba? Ganun. Kasi, lalo na sa ganung sitwasyon ng buhay, parang, natanong ko nga sa sarili ko, mahirap ba kaming mahalin? Napakabata pa namin para danasin namin yung ganun. Yun yung mga tanong. Oo, kasi partner, no, kumbaga, nag-umpisa to, 6, tapos hanggang sa teenage years mo. Tapos eto pa, may panibago na naman pagsubok din sa buhay mo. Ito yung napasok ka ayon sa ating mga researchers, no, sa sex industry. Yes. Paano ka napadpad nun? Kasi nga, growing up, I have the confusion. I was gender confused na lalaki ako, pero may crush ako sa kapwa ko lalaki. And the sad thing is that I don't have anyone to help me. Kaya namuhay ako doon sa pakiramdam na babae ako. So I justify it. I use hormones para magmukhang babae. I have also a live-in partner for 8 years. No, and during that time, may kaibigan ako na nag-offer ng ganong cybersex work. So doon, syempre, kapit patalim ka. And during that time, parang wala namang masama, 'di ba? Wala naman akong inagrabyadong tao. So sige, try ko 'yan until talagang doon ako kumita ng hundreds of thousands. Like, wow, ito na yung buhay. Nakakakain na kami ng masarap. I can be able to support my family. And the worst thing is that I end up also na-influensyahan ko yung mga kapatid ko to do the same work. Kasi ang thinking namin during that time na kailangan namin mabuhay. Parang ang dating din sa inyo, eto na yung sagot eh. Sa kahirapan. Parang trabaho lang, walang personalan, ganun kami. No, so na-enjoy namin 'yon, pero yun nga, naniniwala ako in Proverbs 14:12 na may daang matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo ng kamatayan. So alam mo 'yon, kahit alam mong may pera ka, may karelasyon ka, but every time na matutulog ako, umiiyak ako. I still have the emptiness in my heart because I know one day na lahat ng kasalanan ko sisingilin din ako. Grabe, eto if we're going back dun sa nangyari sa parents mo o sa mother mo na nagda-drugs, syempre sa larangan ng gento partner may mga tukso diyan eh. Sa ikaw ba gumamit ka? Yes. Nung na-diagnose nung siningil na ako ng kasalanan ko, no, kasi naniniwala ako na lahat ng kasalanan ay may kabayaran. There is a consequence
Okay, may mga nagkakasala dyan, tigilan na natin. Ano to, Kasi, Pastor? Ginusto mo o may nag-impluwensya sa'yo na kasama mo rin dun sa trabaho mo may dati? impluwensya, of course, yung mga kaibigan, ganun. So, dahil nga, dumating yung time, siningil na ako, hiniwalayan ako ng ka-live-in partner ko, nasira buhay ko talaga to think na wala nang magmamahal sa akin ng tulad ng ginawa niya sa akin. So, I tried to find my happiness in the world. So, I started to ruin my life. Inom ng alak, may sex all over, kahit kanino. Sabi ko, bata matanda, may ngipin o wala, pinatulan ko na because I was looking for love, acceptance, I was looking for freedom, I was looking everything, and hinanap ko yan sa mundo. But I end up, na nakita ko na lang yung sarili ko na wala, patapon na talaga yung buhay ko, pasira na talaga, hanggang nakapag-drugs na ako, no? I cannot blame my friends kasi syempre sa lahat ng ginagawa natin, it is our responsibility. So, yun, nangyari na yun hanggang I was diagnosed that I have anxiety and panic attack. No? At doon, pag naisip kong hindi ako makahinga, hindi nga ako makahinga. So, tinatakbo ako sa ospital. Halos siguro sa isang linggo, 4 na beses ako itakbo sa ospital. So, talagang dumating yung time na hinanap ko yung kamatayan. Like, kung tatanungin mo ko kung anong hobbies ko, sasabihin ko sa'yo, suicide talaga ang hobbies ko. Kasi dumating ako sa point na hindi ko na maramdaman yung sakit ng katawan ko because of overflowing pain na nararanasan ng puso ko. That's why, yun na, buo na yung loob ko na magpakamatay talaga. Wala ka bang ibang kaibigan o syempre mga malalapit sa'yo or kapatid mo mismo na para masabi mo lahat ng mga hinanakit mo? Siguro dahil naging ganun yung buhay ko since then na I tried to stand up with my own. Ang thinking ko kasi hindi nila ako matutulungan. Na, kasi kahit may sakit ka, nandun yung walang bigas, ikaw pa rin magpo-provide. Walang ganito. So, during the time, I cannot find them to be someone na makakatulong sa akin. And even my friends. Kasi sabi nila, there was a time na I was at the top of the house and I heard the voice of enemy. Sabi, tumalon ka na dyan. Sabi niya ganun. So, sumilip akong ganyan. Sabi ko, 3rd floor yun eh. Sabi ko, ang taas nito. Pag namatay ako, baka ang pangit ko pag nilagay sa ataol. Sabi ko ganun. So, hindi ko tinuloy. And then the enemy kept telling me, sa 1st floor na lang. So, I went to 1st floor. Sabi ko, sige, okay dito. Nagpatihulog ako. Pero hindi ako namatay. Kung ilang yung baitang ng hagdanan, ganun din yung bukol ko. So sa likod ng bahay namin, no, may ilog, tumalon ako. And because of, I was so drunk during that time, marunong pala akong lumangoy. So hindi na naman ako namatay. Tapos inangat akong gano'n, nakita ko ng bato, hinampas ko sa ulo ko, hindi pa rin ako namatay. And here it comes. The next morning, I opened my computer and I posted on my Facebook, sabi ko, saan ba papunta yung buhay ko? And then, paulit-ulit na lang, iinom, makikipag-sex, magda-drugs, tatakbo sa ospital. Ganun lagi yung buhay ko. And then yung mga kaibigan ko sabi, bakla lalaki lang yan. We are here, your friends. Inuman tayo. But during that time, hindi ko na ma-appreciate because nothing is changing. And I'm getting worse. Kasi ito yung mahirap eh, yung mga kaibigan mo, hindi niya naintindihan yung nararamdaman mo eh. Oo. Tsaka para nangyayari, band-aid solution lang eh, no? Inom lang kasi usually tayong mga Pinoy kapag may problema, idaan sa inuman lang, gano'n. Kumbaga yung emptiness, wala eh. May void pa rin talaga na kahit nakukuha mo na lahat ng pleasure sa mundo, wala pa rin, may kulang pa rin talaga. Yes, totoo. Kasi may pera naman na, di ba? Pero ganun pa rin yung nangyayari. Totoo. Kailan nag-umpisa yung araw na hinanap mo na siya, na humanap ka na ng sagot? I mean, hinanap ko na ang Panginoon. Hinanap mo na siya, oo. Okay. So, yun nga, nag-post yung mga kaibigan ko, bakla, lalaki lang yan, we're here, your friends. So, hindi ko na ma-appreciate. But doon sa latter part of the comment, I saw someone na may pinost siya. Ang sabi niya, mahal ka ng Panginoon at tutulungan ka ng Diyos. Kaibigan mo to? O random lang na ano? Nakasama ko siya. Okay. And then God reminds me, when I was 8 years old, I used to worship the Lord. And that girl, nakasama ko siya sa church. So, nung naalala ko, pinaalala sa akin ni Lord yung kantang Jesus Lifted High. We wanna see Jesus lifted high. Siyempre, kembot ako, bading-bading nga. But you know what? Ang naalala ko is kung gaano kasarap yung magpuri sa Panginoon. Sabi ko, oo, may Diyos pala. Sabi kong ganun. So, I invited myself. Sabi ko, kailan ba yung church dyan? A-attend ako. So, from Tuesday to Saturday, no, umiinom ako ng alak. Kasi pag hindi ako nakainom ng alak, I have hallucination. Hindi ako nakakatulog. Everyday, binabangungot ako.
praise God, buhay pa ako talaga. So, nung matin ako ng church, I wear my beautiful dress. At nung doon ako sa harapan umupo, tabi ng pulpit, tapos nag-start yung praise and worship, then naranasan ko talaga yung presensya ng Diyos, and naranasan ko yung pagyakap ng Panginoon while worshiping the Lord. And I say to the Lord like, Lord, nandito ako sa harapan mo ngayon. Wasak ang buhay ko. Tulungan mo ako. And for the first time, I heard His voice. I heard the Lord saying, that's why I am here, my son. I will help you. So yun yung time na narinig ko yung boses ng Panginoon. It was an audible voice. Kasi sanay ako makarinig ng demonyo eh. Mamamatay ka na, tumalon ka na, magpakamatay ka na. But this time, sabi, that's why I am here, my son. I will help you. So I surrender my life to the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. And I prayed. Sabi ko, Lord, it was a desperate prayer. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pag hindi mo ko tinulungan sa araw na ito, mamamatay na ako. Yun yung prayer ko. Then after that prayer, God moves right in there and He healed me. He heals me from my anxiety and He fills my heart with so much love that comes from Him. Kaya, na-inlove talaga ako kay God. Nung naranasan ko yun, talagang sinuko ko yung buhay ko kay God. And for the first time in my life, kaya ako nalaman na magaling na ako, uminit yung kamay at pa ako. That 4 years, laging malamig because of my panic attack. So, grabe, siguro nakaka-relate yung mga merong may panic attack dyan. Talagang grabe talaga as in. And then, yun, nagpatuloy ako sa Panginoon and I heard na may Encounter God Retreat. I was excited. Sabi, bili kayo ng damit. Makikita mo si God face to face. I went to online. I buy a floral dress. Yun, alam mo, ang maganda sa Panginoon, He is not after your look, after your physical, after, the way you dress. No, it's not. Talagang in the book of Samuel, God is looking to the heart of the people. In the book of Matthew, sabi doon, when you seek the Lord with all your heart, you will find Him. At nung time na yun, talagang hinanap ko ang Panginoon. Hinanap ko yung kapayapaan. Hinanap ko talaga lahat. And praise the Lord, talagang nagpakita talaga ang Panginoon sa akin. Kaya nung encounter, sabi, dito yung lalaki, dito yung babae. Hala, saan ako pupunta? Sabi ko ganun. So I went to the middle. No? Tapos yung first preacher, nakita ko, kaibigan ko, dating cybersex din. Tapos, siya yung dahilan kung ba't naghiwalay kami ng boyfriend ko. Okay. Naging pastor. Kaya sabi ko, hala, ano kayo tatawag ko sa kanya, ma'am? O kaya Mars? But you know what? One thing that I really love is that I was encouraged by his life. Sabi ko, Lord, kung kaya niya, Lord, kaya ko din. And then the first message that I received from the Lord is the revelation of the cross. Habang pinapatay si Jesus, habang binabayubay siya, habang ipinako siya sa krus at namatay, I saw how heavy my sin, that He needs to die para magkaroon ako ng bagong buhay. So I was fell in love with the Lord. I was fell in love with Him. Sabi ko, Lord, salamat kasi namatay ka for me. Salamat kasi binigyan mo ako ng bagong buhay. So, God showed me all of the faces na nanakit sa amin, sumira ng buhay namin. And God said, forgive them. You have to set your life free from guilt and anger. Then sabi ko, Lord, kung ako pinatawad mo, who am I to not forgive? I forgive them and I was slain. I was prayed and then I was slain. Then pagtayo ko, the Lord told me, if you really forgive them, go to your province and forgive them. So I went to province. Okay. I forgive them. Wow. You know what? Pag natanggap mo ang grasya ng Diyos, wala kang talagang mag-idadahilan. Wala kang hate, no? Wala kang hate, kundi magpatawad din. Kasi tayo, when we ask forgiveness to God, pinapatawad niya tayo. Paano naman tayo? Pag there is somebody who asks for forgiveness from us, anong gagawin mo? This is free. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. Pero binigay ng Panginoon. So, yun yung nangyari. Then, after the first Sunday, after the encounter, buong pamilya ko, nasama ko sa church. Wow. And the second cycle of Encounter God Retreat, buong pamilya ko nag-encounter sa Panginoon, including my mother. God healed my mother. Hindi siya nagpagamot. Dumating talaga yung time na pinagaling ng Diyos ang mami ko. And now she was with me. Kaya sabi ko, Lord, ano pa hihilingin ko sa'yo? Wala na.
You saved our life. You changed our life. You gave us the purpose. You restored my family. You restored my identity. Ano pa ba hihilingin ko, Lord? And I cannot even imagine, Kuya, na makakasama ko pa yung mami ko. Oo. Na magpuri sa Panginoon. Na maglingkod sa Diyos. But nothing is impossible with the Lord. Tsaka alam mo ba kung babalikan natin yung mga nakwento ni Pastor Ronnie, no? Yung paghihiganti mo dapat. Opo. Nawala, di ba? Nawala. Oo. Tsaka, even before, nung bata ka pa, o yung time na may plano ka mag-suicide, no? Nandun ang Panginoon eh. Ilang beses ka nag-try, di ba? Yeah. Pero naging habis nga eh. O, di ba? Oo, Pero nandun siya. Yes. Para iligtas ka. Yes. Talagang ibig sabihin, hindi mo pa panahon, anak. Oo. No? Ang galing lang, partner, kasi bilang kung kunwari, isang karaniwang tao ka lang na puno ng galit, buot sa mundo, hindi mo maiisip na magpatawad. Tama. Totoo. Ang hirap. At saka pinakamaganda doon is that, bago mamatay yung mga tito-tita ko, tumanggap sila sa Panginoong Jesus. Naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos through our life. Sila yung tumakwil sa amin. But God is able to restore your relationship with your family because that is promise na tinanggap ko kay Lord. When you believe in the Lord Jesus Christ, He will save your whole family. And this is not about me. This is about Jesus Christ. This is about Him, about what He has done on the cross. Kaya nangyari yung magandang redemption ng pamilya po namin. Diba? Ito yung nagpapakita na meron talagang pag-asa. Tama. Na posible pala talaga mangyari. Lahat. Sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa'yo, no? Ano yung natutunan mo? Sa lahat ng pagsubok, pinagpasalamat ko lahat ng nangyari sa akin. The good and the bad. No? Yes. Ngayon na nasa Panginoon ako at naglilingkod ako kay God, I'd learned to be thankful and to be grateful sa lahat na nangyayari sa buhay ko, sa lahat na nangyari. Because without it, no, how can sabi ko, Lord, kung hindi ko naranasan yon, paano ako magiging pagpapala sa maraming tao? Pinagkatiwalaan mo ko ng ganung storya, and yet hindi mo ako pinabayaan. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:13, di ba? Walang pagsubok ang dumating sa buhay ng tao na hindi naranasan ng maraming tao. Sabi doon, pagdating ng pagsubok, tutulungan ka. Sabi doon, walang pagsubok no, na higit sa iyong makakayanan. Pero pagdating ng pagsubok, sabi doon, sasamahan ka ni Jesus para mapagtagumpayan mo yon. So, I learned to be grateful and to be thankful na naranasan ko. Naging privilege pa nga. Sabi ko, Lord, naging privilege pa yung ginawa mo sa akin. No, kaya, ayun yung natutunan ko. Be grateful. Tama. Sa anumang sitwasyon ng buhay mo, be grateful. Because the goodness of God never change. The moment that you acknowledge the Lord, and sometimes, most of the time, ginagawa talaga yun ng Panginoon na way para mas makita mo siya. Mas makilala mo siya. That truly that apart from the Lord, we are nothing. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kaganda, kagwapo, kahit gaano ka pa ka-talented, without His presence, without His Lordship over your life, you will always feel empty and unsatisfied. So, yun na nakita ko na, salamat Lord, kasi pinili mo ako, tinawag mo ako. Salamat kasi hindi mo ko pinabayaan. Sinubukan niya eh. Totoo. Tsaka ayaw niyang makita na isa kang weak. Totoo. Sabi ko nga, Lord, after I encounter God, sabi ko, Lord, yung grace, yung extension ng buhay ko, use it all for your glory, Lord. Because even my life, hindi ko kayang ibalik yung kabutihan mo. Kaya sabi ko, kung paano ko ginamit, we made a covenant. Sabi ko, kung paano ko ginamit ng mundo, Lord, double time mo akong gamitin habang nabubuhay pa ako. I cannot even imagine na magiging daluyan tayo ng pag-asa ng mga kapatid natin from the LGBT, sa mga young people na minsan nasira ko ang buhay. I was so thankful that God changed my destiny. And He assured me that I am going to leave a beautiful legacy. That's why there is talaga may pag-asa sa Panginoon. God is able to change your life and your destiny. Kasi kala ko gano'n na ako mamamatay eh. Pero dumating ang Panginoon.
Talagang, sabi nga ng Panginoon sa akin, you know what, my son? You encounter me. I encounter you because you were about to perish. Hindi ako na-late. Nandun ako. Kaya when you encounter the Lord, no, talagang wag mong sayangin. Kasi when Jesus encountered you, you were about to perish. And that is His way to show how He loves you so much. Diba? Parang alam mo, naiisip ko dito, partner, para maintindihan ng lahat, no? Kumbaga parang pagbibili ka ng item sa isang store, no? Magbabasa ka muna ng review, may patotoo. Ito yung talagang buhay na patotoo na mapapabili ka na, oo nga, legit, totoo. legit ito. Kasi kung wala yung istorya mo, hindi mo masasabi na, totoo ba? Meron pa bang, may ganyan pa kaya? Meron kayang katulad ko? Kasi I'm so sure marami rin ng katulad mo na ganyan yung pinagdaanan, na nawawalan na ng pag-asa. Tama. Diba? At sinubo ka talaga at pinakita mo talaga na kung gaano katatag din talaga. Amen. Sa lahat ng mga pagsubok, dahil hindi biro po talaga, Pastor, yung mga pinagdaanan mo, no? Lalo na pag konektadong pamilya. Oo. Diba? At ngayon, paano ka naging pastor? Kasi 'di ba gusto mo i-share yung ang ganda nung path Paano ka napunta sa paano nasa linya ka nun? So, yun, after I encountered the Lord, I let myself to be disciple with my senior pastor. Syempre, kung talaga na-encounter mo si Lord, you are willing to be disciple and to be changed by the Lord. Of course, nandiyan yung meditation of His Word, nandiyan yung meron kang accountability. So yun. So I fully surrender my whole being to God. Kaya in my transition, hindi talaga siya madali kung gagawin mo siya with your own strength. 'Di ba? Magiging makakaya mo siya. I cannot say kasi madali Makakaya mo siya dahil kasama mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Because the key for you to be able na marating yung assignment o yung purpose mo sa Panginoon is you have to fully surrender your whole being to the Lord. So every time na nahihirapan ako, I just pray na, Lord, tulungan mo ako sa ganito. Nahihirapan po ako. Kaya yung magsuot ng brief, naku po, hirap na hirap ako. Kala ko may pampers akong suot. Kasi for many years, but no one told me to do everything that I have. I mean, hindi ako ang gumawa. It is the Lord Kasi may tanong sa akin na, kailangan ba talaga na baguhin mo yung sarili mo para sabihin mo may faith ka kay God? Sabi ko, as far as I remember, I never changed myself. It is the Lord Jesus. It is His love who changed me. Kasi, hindi mahirap magbago kung mahal mo yung nag-aalaga sa'yo. So the foundation is the love that comes from the Lord Jesus Christ. No? Kaya I cannot even say I can love the Lord It is His Spirit. Kaya sabi ng Bible in John chapter 14 verse 16, I will give you a suitable helper that will be with you forever. And that is the Holy Spirit. So sabi ko, saan ako doon? Sabi niya, yun, yung sinurrender mo yung buhay mo sa akin and you let me to transform your life from glory to glory. So dahil nagpa-disciple ako sa pastor ko, doon nangyari yung plano ng Diyos that after 6 years I was ordained as a pastor. Nice. Ganon. So hindi ka lang binago ng Panginoon, nagdala ka ng pagbabago. Correct. Kasi na-share mo rin yung experience mo lalo na sa mga pinagdaanan mo na hindi biro. Oo, ngayon ikaw na yung nagbabalita ng good news. At nagbibigay pag-asa sa mga taong naging ganyan din ang problema, di ba? Totoo po. Ang sarap sa pakiramdam na, di ba? Pastor ka na, no? Di ba? Totoo. And I can't even imagine na sabi ko talaga, Lord, nothing is impossible to you. No? And I would say, sabi ko nga, sa tanang buhay ko, ito lang yung pinakamagandang desisyong ginawa ko sa buhay. Yung isuko ko yung buhay ko sa Panginoong Jesus. I tried everything in the world, pero muntikan akong mamatay. But this time, sabi ko, Lord, ikaw yung susubukan ko, Panginoon. And there's no regret. Kahit makita mo naman kung gaano kaganda yung buhay ko ngayon. And, to be the light and salt in this generation, hindi ka talaga ipapahiya ng Panginoon.
Totoo yan. Nakakatuwang isipin. Ano yung mensahe mo doon sa nag-comment sa'yo na Oy, nagbago. "Buhay ang Panginoon." Nagbigay, Actually, gumising sa'yo. Oo, di ba? Ka lang, ha? Hindi pa huli ang lahat. actually, kasama ko siya sa church. No? Nung nag-encounter ako, babae siya. Siya yung niyakap ko. Oo. So, yun. I am always thankful to her life na ginamit siya ng Panginoon para abutin ako ng Diyos. And hindi ko yung makakalimutan. No? That's why I am siguro yung I cannot say mangako you know. Siguro by the grace of God na lagi kong panalangin na hanggang sa pagbabalik ni Jesus, matagpuan akong tapat sa Diyos na nagmamahal sa Panginoon. Because you cannot say bukas. Kaya sabi ng Bible, huwag mo sabihin nakatayo ka bukas. Baka bumagsak ka. But you know what? The greatest gift that God given us is the grace of the Lord. That at the end of your life, you cannot bring your all accomplishment in front of Jesus. But one thing that you can bring in the Lord is that the grace of God na hindi mo pinagtrabahuhan pero binigay sa'yo ng libre ng Panginoon. At yun yung magtatayo sa'yo hanggang sa huli ng buhay mo, hanggang sa makaharap mo ang ating Panginoong Jesus. Ay, iba yung tama, partner, no? Na kapag nalaman mo yung buong istorya, iba yung impact. No? Totoo yun kapag kunwari, hindi mo maa-appreciate yung liwanag kung di ka naman dumaan sa dilim. Totoo. Diba? At bukod pa doon, partner, na huwag mo sasabing walang pag-asa na mangyayari sa buhay mo kasi merong isang tao na gigising sa'yo. Amen. Totoo po. Totoo. Hanggat may isang tao rin na nagpupush sa'yo, no? May naniniwala sa'yo, Yeah. diba? Sabi, just keep swimming. Sabi. Ibang klase. Oo, nako. Maraming salamat sa istorya. Alam mo, bitin ako sa mo. oras, pero Oo nga sobrang ang dami salamat, ko pang Pastor. gustong itanong, no? Grabe. Actually, yung mga panggadi natin, nag-ano rin sila rito, nagko-comment. Kasi sa panahon ngayon, partner, bihira ka na lang din makakakita ng ganitong istorya. Makakarinig ng pagbabago. Tama. Napakahirap sa dami ng temptation sa mundo ngayon. Ako, dapat yung mga Gen Z. Yung mga Gen Z natin yan, lalo na yung mga mapupusok yan. Ha? Kaya sana may natutunan kayo kay Pastor Ronnie. Ha? Yes. Final na lang, Pastor, sa mga kabataan or mga katulad nyo rin po na may ganyang pinagdaanan. O mas mabigat pa, partner, yung iba pa. Yes. Ano po yung masasabi nyo sa kanila? I would like to encourage everyone na kung nakakaranas kayo ng matitinding pagsubok, tandaan nyo that hindi nyo yan kayang mag-isa. The Lord Jesus is offering Himself, no, para bigyan, may magandang pangako ang Panginoon, tapat na Diyos na nangako sa atin. At sabi ng Bible, no, in 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok ang hindi naranasan ng maraming tao. No, at hindi niya ito ipahihintulot sa higit ng iyong makakayanan. Pagdating ng pagsubok, sasamahan ka ng Panginoong Yesus upang mapagtagumpayan ito. God is inviting every one of you guys na isuko yung buhay sa Panginoong Yesus and let God be God over your life. Kasi sabi ng Bible, no, na hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Wala pang tao na nagtiwala sa Diyos, na ibinigay ang tiwala sa Diyos, na hinayaang mapahiya ng Diyos. Kaya I would like to encourage you, kung na-try mo na ang lahat at walang pagbabago, eto na, itry mo ang Panginoong Jesus. Makipagrelasyon ka sa Kanya, isuko mo yung buhay mo sa Kanya, and you will see it to yourself kung paano pagagandahin ng Lord ang iyong mga buhay. Napakagandang mensahe, partner. Yeah, totoo. Naku, maraming salamat Pastor Ronnie. And dahil po dyan, ito tanggapin niyo po ang parangal ng paghanga at pagkilala kay Pastor Ronnie Ventayen para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong July 31, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green
Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Maraming salamat, Pastor Ronnie. Thank you so much po. Thank you so much. Wait, there's more. Thank you, Lord. Meron pa po kaming regalo para sa Wow. inyo. Hatid po yan sa, ng MX3. Wow! Praise the Lord. Thank you so much. Thank you po, Thank you, Pastor. thank you, Lord. Baka may gusto po kayong pasalamatan, Pastor, or i-shout out. Yung mga kaibigan. Yeah, first of all, I would like to thank and give all the glory to our Lord Jesus Christ na talagang nagmahal at iniwan ng langit para sa pagmamahal niya sa akin. And I would like also to acknowledge and I am so thankful sa buhay po ng aking pastor, Pastor Aris de Guzman and Pastora Lori de Guzman na talaga naman nag-alaga po sa akin. At ang aking mga disciples, hello guys, maraming salamat. Patuloy lang kay God. And even of course, my family. Yan, mami ko, mga kapatid ko, maraming salamat sa Panginoon. Of course, sa lahat din ng viewers, maraming salamat sa Panginoon sa buhay niyo pong lahat. Naku, Pastor Ronnie, meron dito mga nag-comment, sakit sa dibdib ng story. Pero nakayanan niya, mga Pastor. Praise God. Salamat, Pastor Ronnie. Nako, yan na naman. Pastor. Ang nakakabilib na istorya ngayong araw ng Huwebes. Grabe. Salamat po. At may lakad pa si Pastor Ronnie ngayon, partner. Oo, kaya nga, di ba? Lagari siya ngayon, ha? Sige. Diretso pa yan ng hosting pa. So, good luck naman talaga. Naku, maraming salamat again, Thank you, Pastor. Thank you so much. Thank you po. Thank you sa Energy FM. Thank you. MX3, thank you so much. Ayan, okay, nako. Dyan. Sa mga panggapo natin, ha, huwag mawalan ng pag-asa. Tama. Dahil sa programang ito, walang format ng success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Huwebes po mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon. Dito po yan sa Believable Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable story. Alright, ako, partner. Yung mga pabate, ipa-shoutout. Mamaya na po, ha? Busy po kami. Busy! mamaya, babatiin natin yan. Tsaka yung mga nagbe-birthday po ngayong araw ng Huwebes. Okay? Ayan, namnamin muna natin, no? Talagang medyo heavy-gat ang ating pinag-usapan ngayon. Matatapos ang weekend na to, partner, pero may pag-asa. Oo, yan. Meron talagang ilaw sa dulo ng kadiliman. Tama! Nang madilim. Hoy! Huwag ganon! Pinalight ko lang ng konti, diba? O magbabalik tayo mga pangga. Kasama pa rin po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo-less DJ na si Jimbo. Dito lang sa programang Believable Stories na same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag sabing radyo, sabihin mo! Jimshi! Jimshi!